hindi raw siya magbibigay ng witness protection sapagkat kinakailangan munang ibalik ng mga diskaya anumang pera ang kanilang nakuha sapagkat hindi kanila yon. Sa mga kapatid, ang policy daw ng Department of Justice ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot. Maski sa aking press con kanina ay sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusuli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isuli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano yung, kung sino at gaano ang isusuli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag-a-apply eh. Nasa sections 3 and 10 ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magkapartner sa kagustuhan natin, pati yung Witness Protection Program ay ating maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yan ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligtarin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Magsasabi siya, nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh. Hindi ko nga po alam kung bakit sasabihin ninyo, bakit may pagmamadali? Dito pa nga po sa sinabi ninyo noong September 13, Mr. President. Ang reading ko, sabi po nyo, camouflage lang yun eh. To put me and the leadership of the Senate under the gun. Kunwari, merong naiinis sila. Kung bakit ko pinirmahan, kung bakit hindi ko pinirmang sulat sa DOJ. Baka may commitment sila to someone, to some people. Is there a commitment somewhere? Baka merong nakiusap na pwede silang ipasok sa Witness Protection Program. Lahat po ng ganitong mga pagsususpetsa is a direct affront to the integrity of this representation, Mr. President. As a member of the Senate, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ganitong pahayag sa publiko na walang basihan ni katitingman? Ito po yung nakakalungkot. Noong September 10, sa bilyonaryo interview with Ms. Corina Sanchez. Ang tanong po ni Ms. Corina, Bryce Hernandez natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang pangamba? Yan po yung tanong niya sa ating Senate President. Ang sagot po ng ating Senate President, sabi niya sa House. Makatwid, parang kinonfirm niya. Ang nangyari, yung mga congressmen nag-request na kung pwede daw huwag ibalik sa Senate dahil meron daw siyang binabanggit na mga senador. So ang ginawa naman ng mga congressmen, nakiusap kay Speaker, si Speaker tinanong sa akin dahil sinasabi raw kung pwede mo nang i-retain. Sabi ko, hindi pwede dahil sa legal custody namin yan eh. Dahil merong contempt dyan sa Senado. Nakikiusap sila kung pwede na wag sa Senate mismo, hindi naman i-retain sa House.
Ang umandar sa akin, siyempre, yung tinatawag na parliamentary courtesy. Kasi meron silang nakakontempt doon, yung si Mendoza, gusto rin naman namin kunin yun. Alam ko later, iimbitahan namin yun. So ang nangyayari po, Mr. President, kaya ba dinidiscredit, kaya ba pinagsususpetsahan yung Diskaya sworn affidavit sapagkat may binanggit siyang 17 congressmen? Yun po ba ang dahilan? Bakit naman po nung siya, yung Hernandez ay nag-testify sa House, bakit kagyat nating pinakinggan naman ang kanyang katwiran? Dahil may binanggit naman siya, di umano, na may kasalanan na dalawang kasama natin dito. At saka siya nagsabi na, huwag niyo na akong ibalik doon sapagkat manganganib ang buhay ko. Ang maliwanag po dito, pagka ang nagsasalita si Bryce Hernandez, parang merong kagad pagpapatibay. Parang pinaniwalaan na natin na maaaring manganganib ang buhay niya sapagkat meron siyang binanggit na dalawang kasama natin. Paano yung buhay ng Diskaya na inimbitahan nila doon? Na binigyan na, bigla na lang nating, wala man lang tayong aksyon. Samantalang 17 congressmen ang binanggit niya. Hindi niyo ba naisip, manganganib din ang buhay niya? Pero walang nagsalita dito sa atin. Yun po yung aking nakikita. Huwag po tayong mag-aaway-away. Ang ating pong hinahanap ay katotohanan lang. Pero kung ganito po ang gagawin natin, manggagaling po sa ating Senate President, magpapalipad po kayo ng salita na kami po ay wala namang kinalaman. Lalong-lalo na po ang representasyong ito. Kahit minsan wala po akong sinabihan na mas magaling po ako. Wala po akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, ang pagkakaiba po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation. Kung ang direksyon ko pong yun ay mali para sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Pero yun po ang nalalaman ko. Sa 3 pagdinig lamang po, nasabi ko na po kanina sa press con, sa 3 pagdinig pa lamang po namin, nakita ko na po ang pangangailangan ng halos 14